Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa the purpose of the scripture. Ano ba ang layunin ng Biblia? Doon sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Kung naalala nyo yung aking dalawang video, itong una-una yung famous personalities who believe God and the Bible. Pinost ko to last August, no? Na kung saan maraming kilalang tao na nag-aaral ng Bible. Diba? And secondly, itong nasa ilalim, ang pinakamalagang bagay na dapat nating malaman galing sa Biblia. Diba? Na kung saan, ito ay pinost ko ng July 6, tapos nirepost ko sa Facebook last week lang. Okay? Na dito, yung pinakamahalagang bagay na yan ay yung kaligtasan, di ba? Hindi ko nababasahin yung verse, mamaya kasi babasahin ko yan sa susunod. Okay? Na sana kung marami ng tao nag-aaral ng Biblia, sana wag tayong pahuli. Sana magkaroon tayo ng ating Biblia, di ba? Kahit sa cellphone, pwede kang mag-download, di ba, ng Biblia. Yung ginagamit ko, yung Tecarta Bible. Sana magkaroon ka na. Meron akong 3 point sa aking outline patungkol dito sa the purpose of the scripture. Number 1, that man might believe and be saved through the Lord Jesus Christ. No? You cannot separate the words salvation, redemption, eternal life with the Lord Jesus Christ. He is the only source and the way and authority for the salvation of man. Okay? Basahin ko yung mga verses. Number 1, yung John 3:16, di ba? Alam na alam natin yon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sumunod, John 5:39, yung kaninang pinakita ko. Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Number 3, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay? Ano pa? John 17 verse 3, and this life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Okay? Next, Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Diba? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Number 7. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. No? Yan yung mga verses na yan na nakalagay sa mapapansin mo yung mga verses na binasa ko, lahat niya may pangalan ng Panginoon Jesucristo. Okay? So, yun na yun, no? Hindi ko na dadagdagan. Itong nakasulat sa ibaba, na sabi rito, the Bible declares that the scripture is enough for man to search the Bible and obtain salvation in the name of Jesus Christ. Kasi sinabi rito sa John chapter 20, verse 30 to 31, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. Na pinapakita rito sa mga verses na to, na maraming bukod kasi dito sa mga nakasulat sa Bible, meron pang hindi naisulat, diba? Na mga istorya patungkol sa Panginoon Jesucristo. Subalit hindi sinasabi rito na ang Bible ay kulang. Dahil sinasabi sa verse 31, but these are written, na kung saan ito ay sapat na para malaman natin ang layunin ng Diyos, di ba, sa ating buhay. Unang-una ay yung kaligtasan, na yon ay nasa pangalan ng Panginoon Jesucristo at wala ng iba pa. Di ba? Na itong Bible ay sapat na para malaman natin na sinasabi ng Bible na si Kristo ang tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang pangalan.
Number 2, that the children of God might grow in faith in the knowledge of Jesus Christ. Yung nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi diyan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Okay? Tapos, dito naman sa 1 John 5:13 nakasulat, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Okay, mapapansin nyo dito, dalawa yung word na believe dun sa 1 John 5:13, di ba? That you believe. Yung unang believe dyan, dun sa ating kaligtasan. Tayo ay sumampalataya sa Panginoon at tayo ay naligtas. Tapos naulit-uli yung believe. Yung pangalawang believe naman dito, para tayo lumago sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi nga yan, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Okay? Sinabi pa rito ni Apostle Paul sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Diba? And then Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Okay? So, para tayo lumago sa ating pananampalataya, sa ating kaalaman patungkol sa Panginoong Hesukristo. Yung ating pananampalataya kay Kristo dapat lumalago. At yung paglago ng ating pananampalataya sa Kanya ay depende sa ating pagkakilala sa Kanya, na dapat malaman pa natin kung sino siya, kung anong character niya, di ba? Kung ano yung personality niya, di ba? Na nanggagaling dito sa Biblia, di ba? Kung kilala lang natin si Kristo bilang isang propeta, na isang tao na propeta, na katulad ng pagkakilala ng mga INC, di ba? Alam niyo na INC, na si Kristo ay tao lang. Therefore, ang tingin mo sa Kanya, pantay lang, ka-level mo lang siya, di ba? Kung ang pagkakilala mo lang kay Kristo ay isang maliit na Diyos na katulad ng paniniwala ng mga JW, alam niyo na rin yun kung yun, ang tingin mo sa Kanya, proportion, maliit na Diyos lang siya. Subalit naniniwala ako na si Kristo ay anak ng Diyos at Diyos anak, na kung saan siya ay mataas at siya ay kasama dun sa Trinity. Okay? Naniniwala ako dun sa Triunity of God, na kung saan merong iisang Diyos na may tatlong persona at kasama doon ang Panginoong Hesukristo. Okay? Na kung saan si Kristo ay nagkatawang tao, di ba? Sabi doon sa John chapter 1 verse 14, di ba? Tapos Colossians 1:16, na kung saan siya ang tinutukoy diyan, di ba? Tapos sa Isaiah 9:6, di ba? The mighty God, di ba? Everlasting Father and Prince of Peace. Okay? Ang tinutukoy diyan ng Panginoon Hesukristo, na kung saan kung si Kristo ay kilala mo siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganun din kataas dapat yung pananampalataya natin sa Kanya. Kung kaya, dapat na lumago ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na nakasulat dito sa Biblia. And number 3, that the name of Jesus Christ might be lifted up to the glory of God the Father. Okay? Yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 10 to 11. Sinyortcut ko na ito, no? That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay? Nabanggitan yung God the Father kasi si Kristo yung God the Son. Tapos God the Father at merong God the Holy Spirit. Okay? So, 3 in 1, di ba? One God in 3 persons. Sa iba kasing religion, medyo
naguguluhan sila dyan. Pero kung pag ikaw ay naniniwala sa triunity of God, pareho silang equal. So, walang problema dyan. Madaling maunawaan yan. Doon sa mga taong sumasampalataya ng totoo sa Panginoong Hesukristo. Summary na tayo. Ito yung summary natin. Yan yung tatlong bagay. Number 1, that man might believe and be saved through the Lord Jesus Christ. Yun ang unang purpose. Pangalawang purpose, that the children of God might grow in faith in the knowledge of Jesus Christ. And number 3, purpose, that the name of Jesus Christ might be lifted up to the glory of God the Father. Okay? Kasi kung titingnan nyo sa Old Testament, diba? Sabi dun sa unang kautusan, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay, diba? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, ay tataas mo siya. Kung si Kristo another God, contradiction yan. Subalit hindi yan contradiction kasi there's only one God, but in 3 persons. Itong tatlong purposes na to, sequence to, hindi siya pwedeng balib-baligta rin, no? Na kinakailangan kasi na ang tao makakilala sa Panginoon yung number 1, maligtas siya, diba? Para magkaroon siya ng tamang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Okay? Number 2, dapat lalago yon. Kung wala kang tamang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, hindi ka lalago. Diba? Para yang binhi, no? Na isang halaman na dapat buhay yon. Na ang Panginoon binuhay yung ating espiritu, quicken our spirit by the Holy Spirit, no? Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at yung butong yon, yun yung lalago. Yung butong tinanim na buhay, yun lalago. Pero pag patayan, hindi yan lalago. Kaya hindi, kung wala yung number 1, bali wala yung number 2. Okay? At yung number 3, yun na yung kasunod, na kung ikaw ay may tamang pananampalataya at lalago yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung number 3 ay yung tamang pagsamba sa Panginoon. Kasi yung may tamang pananampalataya lang, yung may tamang pagkakakilalang sa Panginoon Kristo, ang magkakaroon ng tamang pagsamba sa Diyos. Okay? Doon sa triune God. Diba? To the glory of God the Father. Okay? Kasi, pero maski yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, marami din yan, syempre. Pero ginagawa nila tong tatlong to no? Ibig sabihin, may mali silang paniniwala sa kaligtasan. Okay? At ginagawa nila yung number 2. At ginagawa nila yung number 3. Pero, pagdating sa paghukom, ang sasabihin ng Panginoon, I never knew you. You workers of iniquity. Di ba? Mayroon ganung verse. Okay? So, sasabihin pa nila, ay, Panginoon, nagpagaling kami sa pangalan niyo Bakit gano'n? Kasi wala silang tunay na pagkakilala sa Panginoon sa number 1. Okay? Marami nagpupuri, nagpe-praise and worship sa Panginoon. Diba? Itong number 3. Maski hindi kilala ang Panginoon. Subalit, yun ay, baliwala sa Panginoon. Okay? Meron nag-aaral, nagpapakadulubaha sa magsaliksik ng Biblia. Subalit, na lalong lumalala no? Katulad yung nagdedebate sa sa television, di ba? Sana dun sa mga kaibigan natin diyan, mga kapatid, no? Sana nakapasa ka na sa number 1 na nagkaroon ka na ng tamang pagkakilala sa Panginoon Kristo. Na sana ikaw ay tumanggap na kay Kristo. At sana ikaw ay naging anak na ng Diyos. Yung sinasabi sa John 1:12, di ba? But as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believe on His name, di ba? Sana totoong anak ka na ng Diyos. Kasi kung hindi ka lalago, kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka papasok sa number 2. Doon sa mga anak ng Diyos, sana magpatuloy kang mag-aral, magsaliksik ng salita ng Diyos patungkol sa personality, sa karakter ng Panginoon Kristo. Ang paglago natin ay nakabase sa pagkakilala natin kay Kristo, kay Jesus Christ. Yung the word Christ itself is God, no? Pag Kristo ka, Diyos ka, yun yan
And number 3, saka ka lang magkakaroon ng tamang pagsamba sa Panginoon Jesucristo o sa Diyos Ama o sa Banal na Espiritu or dun sa Triune God. Okay? Kapag nakapasa ka dun sa 1 and 2. At saka lang tatanggapin ng Panginoon yung pagsamba mo. Kung tama yung pagkakilala mo at lalo na kung tama yung motibo mo sa pagsamba sa Panginoon. Okay? Kasi maraming nag-worship sa television pero walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya hindi accepted yung kanilang pagsamba. Na sana ganon, magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, dumalagong pananampalataya, at tamang pagsamba sa Panginoon. Kasi nire-require ng Panginoon na tayo ay sumamba sa Kanya, di ba? That we must worship Him in spirit and in truth. Sabi din sa John chapter 4 verse 24. Okay, yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.